Si Mario ay isang simpleng magsasaka sa liblib na baryo ng San Rafael. Bata pa lamang siya ay sanay na siya sa hirap ng buhay. Mag-aaraw ng lupa, mag-ani ng palay, magpakain ng kalabaw at tumulong sa kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng kahirapan, masayahin at mabait si Mario. Lagi siyang handang tumulong sa mga kapitbahay at hindi marunong manakit kahit sino. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Tanghali noon, tirik ang araw sa gitna ng langit. Pawis na pawis si Mario habang nag-aararo sa maliit nilang palayan. Napansin niyang may isang maliit na nilalang na nakaupo sa gilid ng pilapil. Maliit ito, mga isang dangkal lang ang taas, may suot na sombrerong pandan at may mahahabang puting balbas. Para itong duwende, katulad ng mga kwento-kwento ng matatanda. Napalunok si Mario. Hindi niya alam kung totoo bang nakikita niya o dahil lang sa pagod at init ng araw. Ngunit nagulat siya nang magsalita ang maliit na nilalang. Mario, wika ng duwende sa malalim ngunit malinaw na tinig. Matagal na kitang minamasdan. Mabuti ang puso mo, bata. Napaatras si Mario. Sa sino po kayo? Nanginginig niyang tanong. Ako si Lunti, ang tagapagbantay ng gintong palay. Matagal ko nang hinahanap ang magsasakang may busilak na puso. Ikaw ang napili ko. Hindi makapaniwala si Mario. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o tatakbo palayo. Pero sa kabila ng takot, pinili niyang makinig. Inabot ng duwende ang isang munting supot. Sa loob nito ay iilang butil ng palay na kumikislap na parang ginto. Ito ang malagintong palay, paliwanag ni Lunti. Kapag itinanim mo ito, hindi lang uusbong ang pinakamasaganang ani, kundi magbibigay ito ng proteksyon sa iyong pamilya. Ngunit may kapalit ito. Kapag may mayamang pamilya na naghangad na kunin ito sa maling paraan, gigising ang matandang kasunduan sa pagitan ng ating lahi at ng kanilang mga mambabarang. Napakunot ang noo ni Mario. Hindi niya lubos maintindihan, pero dama niya ang bigat ng mga salitang iyon. Paano po kung may sumubok kumuha nito? Tanong niya. Ngumiti ang duwende at tila nagbago ang itsura nito. Naging seryoso at malamig. Ipagtatanggol ka namin, Mario. Pero kailangan mo ring maging matatag. Ang laban na ito ay hindi lang laban ng palay, kundi laban ng puso. Nagising si Mario na parang biglang bumigat ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung tama bang tanggapin ang regalo ng duwende, pero sa puso niya, naramdaman niyang ito na ang pagkakataong mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Kinabukasan, itinanim niya ang malagintong palay sa pinakasentro ng kanilang palayan. Hindi nagtagal, namulaklak ito ng mas mabilis kaysa sa karaniwang pananim. Bumungad ang malalaki, matatabang butil ng palay na tila kumikislap sa liwanag ng araw. Dito nagsimula ang pagkakagulo. Ang pamilya Buenavista, ang pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa buong San Rafael, ay nakarating ang balita tungkol sa misteryosong gintong palay ni Mario. Nagpadala sila ng mga tauhan upang bilhin ang ani ni Mario, ngunit mariing tumanggi ang magsasaka. Hindi po ito para ibenta, sabi ni Mario, magalang ngunit matatag. Ngunit ang pagtanggi niyang iyon ay simula lang pala ng mas malaking panganib. Hindi alam ni Mario, ang pamilya Buenavista ay may tagasunod na mambabarang, si Mang Kuloy, isang matandang lalaki na kilalang kilala sa buong bayan dahil sa kanyang madidilim na kapangyarihan. Sa isang madilim na gabi, nagtipon-tipon ang pamilya Buenavista at si Mang Kuloy sa isang lihim na pagpupulong. Kung ayaw niya ibigay ang palay, sabi ni Don Ramon Buenavista, pupwersahin natin. Ngumiti si Mang Kuloy at may kinuhang itim na manok at garapon ng pulang langis. Ipaparamdam natin sa kanya ang galit ng mga hindi nakikita. Samantala,
Sa kubo ni Mario, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa paligid. Sumipol ang hangin sa mga bintana at tila may mga matang nagmamasid sa dilim. Humigpit ang kanyang hawak sa rosaryo. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na laban. Gabi na sa kubo ni Mario, tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. Si Mario ay nagdarasal sa harap ng isang maliit na altar, may hawak na rosaryo. Ramdam niya ang kakaibang lamig sa paligid, tila may hindi nakikitang nagmamasid. Habang siya'y nagdarasal, biglang lumipad ang takip ng palayok sa kusina. Napalingon siya. Wala namang hangin, pero nagkalaglagan ang ilang kagamitan. Tumindig ang balahibo ni Mario. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niyang may gustong manakot sa kanya. "Lunti," mahina niyang tawag sa duwende. "Nandyan ka ba?" Walang lumitaw. Ang tanging sagot ay ang biglang pagpatay ng ilawan sa lampara. "Mario." Isang bulong ang narinig niya mula sa labas ng bintana. "Mario!" Napahigpit siya sa hawak ng rosaryo. Hindi niya maintindihan, pero alam niyang hindi tao ang bumubulong sa kanya. Pinilit niyang huwag magpanik. Lumapit siya sa bintana, pero bago pa man niya madungaw, isang puting anino ang biglang dumaan sa kanyang likod. Nilingon niya ito, wala naman siyang nakita. Kinabukasan, pinuntahan siya ng kanyang matalik na kaibigan, si Pedro. "Mario, nabalitaan ko," sabi nito. "Nagpupulong daw kagabi ang mga Buenavista kasama si Mang Kuloy. Sabi nila, gusto nilang mapasa iyo ang palay mo." Nagkibit balikat si Mario. "Ayokong ipagbili, Pedro. Hindi ito basta-basta. May pangako ako sa duwende." "Pero hindi basta-basta ang kalaban mo, Mario," babala ni Pedro. "Si Mang Kuloy mambabarang yon. Hindi lang basta tao ang mga pinapadala nun. Mga nilalang ng dilim, mga sumpa, mga espiritu." Sa loob-loob ni Mario, alam niyang totoo ang sinasabi ni Pedro. Kaya naman pagdating ng hapon, pumunta siya sa palayan upang makipag-usap kay Lunti. Pagdating niya roon, biglang kumislap ang mga gintong palay. Unti-unting lumitaw si Lunti mula sa hangin. "Mario," sabi ng duwende, "handa ka na ba sa laban? Hindi ko kayang labanan ng mambabarang mag-isa. Kailangan mong patatagin ang loob mo." "Anong dapat kong gawin, Lunti?" tanong ni Mario. "Paano ko poprotektahan ang pamilya ko?" Ngumiti ang duwende. "Bibigyan kita ng 3 proteksyon. Una, inabot niya ang isang maliit na mutya, kulay luntian. Ito ang mutya ng lupa. Kapag nakabaon ito sa harap ng bahay mo, hindi makakapasok ang mga nilalang ng dilim. Pangalawa, inabot niya ang isang maliit na sisidlan na may langis. Ito ang langis ng banal. Lagyan mo ng marka ang paligid ng bahay mo para ang mga espiritu ng mambabarang ay hindi makalapit. At pangatlo, naglabas siya ng isang butil ng gintong palay. Ito ang butil ng tapang. Kapag nasa bulsa mo ito, hindi ka matitinag ng takot. Pero tandaan mo, Mario, hindi sapat ang agimat kung mahina ang loob." Taimtim na tumango si Mario. Kinagabihan, sinimulan niyang ihanda ang kanyang bahay. Ibinabaon niya ang mutya sa harap ng kubo, dinudot-dot ang langis sa mga poste at gilid ng bintana, at isinuksok ang gintong butil sa kanyang bulsa. Kahit natatakot, pinilit niyang maging matapang. Pero habang ginagawa niya ito, hindi niya alam na sa kabilang dako, sa mansyon ng mga Buenavista, nagsisimula na ring maghanda si Mang Kuloy. May hawak itong inahing manok na itim, may mga nakasabit na albularyong anting-anting, at bumibigkas ng mga orasyon. Sa kanyang paligid, umuusok ang mga insenso habang nakabilog ang pamilya Buenavista. "Bukas ng gabi," sabi ni Mang Kuloy, "magpapadala ako ng mga alagad ng dilim para kunin ang palay na yan. Hindi siya makakatanggi sa kapangyarihan ko." Sa gabing iyon, parehong naghahanda ang 2 kampo para sa paparating na sagupaan. Ang simpleng magsasakang si Mario, kasama ang duwende,
laban sa makapangyarihang pamilya Buenavista at kanilang mambabarang. At dito nagsisimula ang tunay na bangungot. Dumating ang gabi, madilim ang langit, natatakpan ng makakapal na ulap at ang malamig na hangin ay parang may kasamang bulong ng panganib. Si Mario, kasama ang kanyang asawa at 2 anak, ay nakaupo sa loob ng kanilang kubo. Mahigpit ang pagkakayakap ng mga bata sa kanilang ina, habang si Mario ay nakabantay sa pinto, hawak ang isang gulok. Sa labas, umuugong ang hangin. "Pa, may naririnig akong umiiyak," sabi ng kanyang bunsong anak na si Liza, nanginginig. "Shh, anak, huwag kang lalabas," mahina niyang sabi. Pilit pinapakalma ang mga bata kahit siya man ay ninenerbyos. Biglang may humampas sa bubong, blag, para bang may mabibigat na bagay na nagbagsakan. Tumingin si Mario sa labas ng bintana. Wala siyang nakita, pero ramdam niya ang bigat ng presensya. "Tandaan mo, Mario," bulong ni Lunti na lumitaw sa tabi niya. "Hindi ka dapat matakot. Takot ang pakanang nagpapalakas sa kanila." Huminga ng malalim si Mario. Pero bago pa man siya makagalaw, lumindol ang lupa. Ang mga poste ng bahay ay nagsimulang umalog. Ang mga palay sa paligid ay parang gumagalaw ng mag-isa. At sa di kalayuan, may mga aninong lumalapit. Itim na mga nilalang, mahahaba ang buhok, walang mukha, at tila lumulutang. "Mangkuloy," mahina niyang bulong. "Ito na ang mga alagad mo." Biglang nagsimulang umiyak ang bunso. "Pa, takot ako. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari," sigaw ni Mario. Pinagmasdan niya ang paligid at kinuha ang langis na bigay ni Lunti. Isa-isa niyang nilagyan ng marka ang paligid ng bahay, habang ang duwende ay naglalagay ng mga dahon ng laurel at asupre. Hindi nagtagal, narinig nila ang isang matinis na sigaw mula sa labas. "Ah!" Para bang isang babae na naghihingalo. Sinundan ito ng mabibilis na kalmot sa dingding. Crash! Crash! Ang mga asong tahol ng tahol sa paligid at ang mga manok sa kulungan ay nagliparan sa takot. Pero hindi natinag si Mario. Hawak ang mutya ng tapang sa bulsa. Nagsimulang umusal ng dasal si Mario. "Ama namin, sumasalangit ka." Ulit-ulit niyang bulong, kahit pawisan na ang kanyang noo. Sa labas ng bahay, tila nahihirapan makalapit ang mga nilalang ng dilim. Sa bawat pagtatangka nilang makalapit, tila may pumipigil sa kanila. Ang mga markang iniwan ni Mario gamit ang banal na langis. Pero ramdam niyang hindi pa ito tapos. "Mario!" Lumitaw ulit si Lunti. "May darating pang mas malakas. Isa sa mga alagad ni Mangkuloy mismo ang papasok mamaya. Maghanda ka." Hindi pa man siya nakakapag-isip, biglang nagdilim ang paligid. Ang buwan natakpan ng itim na ulap. Ang hangin naging sobrang lamig. At mula sa gitna ng palayan, may isang lalaking lumalapit. Hubot-hubad, puno ng tattoo sa katawan at may mga mata na parang pula sa apoy. Ito ang sugo ng barang, isang espiritong ginagamit ng mambabarang para saktan ang kanyang target. "Lunti!" Mahina at takot na tanong ni Mario. "Kaya ba natin to?" Ngumisi ang duwende. "Kung magtitiwala ka sa sarili mo, oo." Lumabas si Mario sa harap ng bahay. Hawak ang gulok, naglakad siya patungo sa espiritu. Nagliliwanag ang mutya sa kanyang bulsa, tila nagbibigay ng init sa kanyang katawan. Kahit nanginginig ang kanyang tuhod, lumaban siya sa takot. Tumigil ang espiritu ilang hakbang mula sa kanya. Umungol ito at biglang sumugod, kasabay ng malakas na hangin. Pero bago pa man ito makalapit, biglang bumalot ang gintong liwanag mula sa mga palay sa paligid, ang biyayang iniwan ni Lunti. Sumabog ang liwanag at napaurong ang espiritu. "Arga!"
Sigaw nito bago unti-unting naglaho. Hingal na hingal si Mario. Napaupo siya sa lupa, habol ang hininga. Sa wakas, ang unang gabi ng laban ay natapos. Pero alam niyang ito pa lang ang simula. Pagkalipas ng gabi ng unang sagupaan, bumangon si Mario kinabukasan na para bang lumaban siya sa isang digmaan. Mabigat ang katawan, masakit ang bawat kalamnan, pero ang puso niya ay nananatiling matatag. Nagpapasalamat siya sa gintong liwanag ng mga palay na siyang nagligtas sa kanila. "Lunti," bulong niya habang sinusuri ang kanyang palayan. "Paano ko mapoprotektahan ang pamilya ko kung bawat gabi dumarami ang kalaban?" Lumabas mula sa mga damuhan ng maliit na duwende. Nakasuot ito ng berdeng kasuotan at may hawak na maliit na tungkod na gawa sa puting kahoy. "Mario," sabi ni Lunti, "ang gintong palay na ipinagkaloob ko sa iyo ay hindi lang pampayaman. Ito rin ay kalasag laban sa mga nilalang ng dilim. Pero hindi sapat ang palay. Kailangan mong palakasin ang loob mo. Ang mambabarang na si Mang Kuloy, hindi basta-basta ang kapangyarihan niya. Nagmula siya sa angkan ng mga sinaunang manggagaway." Napaupo si Mario sa gilid ng pilapil. "Lunti, paano ko siya matatalo? Isa lang akong magsasaka. Hindi ko kayang lumaban sa ganun kalakas." Ngumiti ang duwende. "May lihim na itinatago ang lupaing ito. Sa ilalim ng lupa, sa pinakailalim ng iyong sakahan, may nakabaong mutya. Ang mutya ng dilaw na dahon. Ito ang siyang kayang pumigil sa sumpa ng barang, pero hindi ito madaling kunin. Bago mo ito makuha, kailangan mong lagpasan ang 3 pagsubok: tapang, pananampalataya at sakripisyo." Napalunok si Mario. "Saan ko sisimulan?" Tumuro si Lunti sa malaking puno ng balete sa dulo ng kanyang sakahan. Sa ilalim ng punong iyon, naroon ang lagusan. "Mamayang gabi, babantayan ko ang pamilya mo. Ikaw, pupunta roon." Gabi, sa ilalim ng balete. Bitbit ang lampara at gulok, tahimik na lumapit si Mario sa puno. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Ramdam niyang hindi siya nag-iisa. May malamig na hangin na umiikot sa paligid. May mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pero buo ang loob niya. Para sa pamilya niya, para sa kaligtasan ng kanyang sakahan, gagawin niya ang lahat. Hinanap niya ang lugar na tinutukoy ni Lunti, isang maliit na hukay sa paanan ng puno. Tinanggal niya ang mga tuyong dahon at damo hanggang sa makita niya ang isang bilog na bato na may ukit ng araw at dahon. Nang hawakan niya ito, biglang lumiwanag ang bato at bumukas ang isang maliit na lagusan pababa sa lupa. Huminga ng malalim si Mario at pumasok. Sa loob ng lagusan, mainit at madilim ang lagusan, mabaho at makipot. Habang naglalakad si Mario, bigla siyang nakarinig ng mga bulong. "Hindi mo kaya. Babalik ka rin. Takot ka." Pilit niyang pinapakalma ang sarili. "Hindi ako natatakot." Bulong niya kahit nanginginig ang boses, pero biglang may sumulpot mula sa dilim. Isang anyo ng sarili niyang anino, may pulang mata at may hawak na itak. Unang pagsubok. Tapang. "Tingnan natin kung gaano kakatapang," sabi ng anino bago sumugod kay Mario. Hinanda ni Mario ang kanyang gulok. Hindi ito ordinaryong laban. Ito ay laban sa sarili niyang takot. Sa bawat hampas ng anino, umiwas siya, lumalaban. Bawat sugat na natatanggap niya, pinipilit niyang hindi umurong. Hanggang sa isang malakas na hiyaw, tinaga niya ang anino sa dibdib at ito'y naglaho na parang usok. Ha! Ha! Tapos na ba?" Bulong niya, hingal na hingal. Sa harap niya, bumukas ang pinto ng susunod na yugto ng lagusan. Sa susunod, ang pangalawang pagsubok, pananampalataya. Matapos lampasan ang unang pagsubok, marahang naglakad si Mario papasok sa susunod na lagusan. Ang paligid ay nag-iba, hindi na makipot at madilim.
kundi malawak at maliwanag, pero hindi niya makita ang pinagmumulan ng liwanag. Parang may umuusal na mga dasal sa paligid, mga tinig na hindi niya mawari kung lalaki o babae. Sa gitna ng malawak na lugar, may isang mesa. Sa ibabaw nito, naroon ang isang maliit na kahon, yari sa kahoy, at may ukit ng mga sinaunang simbolo. Lumapit si Mario, nanginginig ang kamay, at tinangkang buksan ang kahon pero hindi niya magawa. Biglang may lumitaw na isang matandang babae. Maputi ang buhok, nakasuot ng itim na damit. Ang mga mata nito ay tila walang itim, puting-puti. "Mario?" sabi nito sa malamig na tinig. "Handa ka bang sumuko sa pananampalataya mo?" Napaatras si Mario. "Sino ka?" "Ako ang tagapagbantay ng ikalawang pagsubok. Dito natin malalaman kung matibay ang paniniwala mo." Ngumiti ang babae, pero hindi ito nakapagbigay ng ginhawa, bagkus lalong tumindig ang balahibo ni Mario. "Pagsubok, may pananalig ka ba kahit wala kang nakikitang patunay?" Biglang nagdilim ang paligid. Naalala ni Mario ang kanyang pamilya, ang mga anak niyang mahimbing na natutulog, ang mga palay na pinaghirapan niyang itanim, ang mga gabing nag-alay siya ng dasal para mabuhay silang ligtas. Pero ngayon, pakiramdam niya, mag-isa siya. "Kung totoo ang pananampalataya mo," sabi ng matandang babae, "lumakad ka patungo sa apoy na ito." Sa gitna ng kawalan, lumitaw ang isang nagliliyab na apoy, matayog, mainit, at tila walang katapusan ang pagliyab. "Hindi ko kayang lakaran yan, masusunog ako," sigaw ni Mario. "Kung may pananampalataya ka, makakatawid ka. Kung wala, dito ka na matatapos." Malamig na sagot ng matanda. Huminga ng malalim si Mario. "Ama namin, sumasalangit ka." Bulong niya. "Ama namin, sumasalangit ka." Ulit-ulit niyang dasal habang naglakad papalapit. Nararamdaman niya ang init. Umiiyak na ang kanyang mga mata sa usok. Nanginginig ang mga tuhod niya, pero hindi siya tumigil. Hakbang, isa pa, isa pa, isa pa. Sa bawat dasal, unti-unting lumiwanag ang mutya sa kanyang bulsa hanggang sa hindi na niya ramdam ang apoy. Biglang naging malamig ang paligid. Nang dumilat siya, wala na ang apoy, wala na ang matandang babae, at nasa gitna siya ng bagong pintuan. Sa likod ng pinto, may naririnig siyang tinig ni Lunti. "Magaling, Mario. Isang pagsubok na lang. Pero ito ang pinakamahirap, ang sakripisyo." Huminga ng malalim si Mario habang pinipihit ang matandang kahoy na pinto. Mabigat ito, at habang bumubukas, naramdaman niyang parang may hinihigop na lakas mula sa kanyang katawan. Pagpasok niya, nagliwanag ang paligid. Naroon siya sa isang parang altar. May 3 ilaw sa itaas, at sa gitna, isang mesa na may nakapatong na mutya. Ang mutya ng dilaw na dahon. "Mario," bulong ng isang tinig sa kanyang tenga. Napalingon siya, wala naman. "Magsasakripisyo ka ba para makuha ito?" sabi ng tinig. Lumabas mula sa dilim ang isang nilalang. Si Mang Kuloy mismo, ang mambabarang. Ang balat nito'y parang ahas, ang mga matay pula, at ang katawan nito'y lumulutang sa ere. Nakangisi ito habang nakaharap kay Mario. "Hindi mo makukuha yang mutya ng basta-basta," sabi ni Mang Kuloy. "Kailangan mong pumili, ang buhay mo o ang buhay ng isa sa pamilya mo." Nanlaki ang mata ni Mario. "Anong ibig mong sabihin?" Lumutang sa harap niya ang 3 imahe. Ang asawa niyang si Lorna, ang panganay nilang anak na si Tomas, at ang bunsong si Rosa. Nakalutang ang mga larawan, parang multo. Isa sa kanila ang kailangang mawala, o ikaw ang mawawala, sabay tawa ng mambabarang. Sakripisyo. Umupo si Mario sa sahig, nanginginig ang kamay. Hindi niya kayang piliin ang pamilya niya. Hindi niya kayang iwanan sila.
Pero kung siya ang mawawala, sino ang magtatanggol sa kanila? Sino ang mag-aalaga sa kanila laban sa mga ganitong nilalang? Sumigaw si Mario. Lunti! Nasaan ka? Pero walang tugon. Tahimik ang paligid. Naalala niya ang mga sinabi ni Lunti noon. Hindi lang ang mutya ang nagbibigay ng lakas, kundi ang puso ng magsasaka. Naalala niya ang mga panahong nagtanim siya ng palay sa ilalim ng matinding araw. Ang mga gabing nagbabantay siya laban sa mga magnanakaw. Ang mga sakripisyong ginawa niya para sa pamilya niya. Lahat iyon, sakripisyo na. Hindi niya kailangang isuko ang isa sa kanila. Tumayo si Mario, pinunasan ng luha sa kanyang mata at hinarap si Mang Kuloy. Kung kailangan ng sakripisyo, ibibigay ko ang sarili ko. Pero hindi mo mahahawakan ang pamilya ko at hindi mo makukuha ang lupaing ito. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang gintong liwanag ng mga palay sa kanyang sakahan ay sumiklab sa loob ng lagusan. Si Lunti, kasama ang iba pang duwende, ay nagpakita sa paligid. Mang Kuloy, sigaw ni Lunti. Wala ka ng kapangyarihan dito. Tinulungan ng mga duwende si Mario. Ang mutya ay kusang lumuta papunta sa kanyang kamay, sumanib sa kanyang dibdib, at nagbigay ng kakaibang lakas. Ramdam niya ang init ng araw, ang lamig ng ulan, at ang lakas ng lupa. Naggitngit si Mang Kuloy ngunit napaatras. Hindi pa tapos ito, Mario. Magbabalik ako. Sabay biglang naglaho sa usok. Paglabas ni Mario mula sa lagusan, parang ibang tao na siya. Hawak niya ngayon ang kapangyarihan ng mutya at sa tulong ni Lunti, kaya na niyang protektahan ang pamilya niya at ang buong baryo laban sa mga mambabarang at masasamang nilalang. Pagbalik ni Mario sa kanilang baryo, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang tensyon. Wala pang isang araw ang lumipas mula nang makuha niya ang mutya ng dilaw na dahon, pero tila may mabigat na enerhiyang bumabalot sa kanilang paligid. Lumapit si Lunti, ang pinuno ng mga duwende. Mario, hindi tayo maaaring magpahinga. Si Mang Kuloy ay hindi basta susuko. Ang mayamang pamilyang sumusuporta sa kanya, sina Don Gregorio, ay may hawak pang mas malalakas na mambabarang. Hindi lang ito laban ng lupa, ito'y laban ng buong baryo. Nagtipon ang mga tao sa baryo. Lumapit si Mario sa gitna ng liwasan. Dala ang mutya na kumikislap sa kanyang dibdib. Nagsalita siya sa harap ng mga kapitbahay, magsasaka at matatanda. Alam kong takot kayo, pero hindi tayo papayag na maagaw ng mga sakimang lupang pinaghirapan natin. Hindi lang ito tungkol sa pera o kayamanan, ito ay tungkol sa dangal natin bilang mga magsasaka. Nagpalakpakan ng ilan, pero ang iba'y takot pa rin. May ilan pang nagbulungan. Si Don Gregorio, hindi natin siya kayang labanan. Marami siyang tao at may mga mambabarang siya. Samantala, sa mansyon ng Don Gregorio, nasa loob ng malaking silid si Don Gregorio, hawak ang isang antigong baston na may ulo ng ahas. Katabi niya si Mang Kuloy, sugatan pero buhay. Nakaupo rin ang dalawang bagong nilalang sina Aling Berta, isang mangkukulam na may kakayahang magpadala ng mga sakit. At si Poldo, isang mambabarang na may libu-libong alupihan at gagamba bilang alagad. Hindi tayo basta matatalo ng isang magsasakang may mutya, sabi ni Don Gregorio. Palalakasin natin ang puwersa natin. Sisirain natin ang pananampalataya ng mga tao sa kanya. Kapag bumagsak ang tiwala sa kanya, mawawalan ng lakas ang mutya. Ngumisi si Mang Kuloy. Maganda ka, Mario. Ang totoo, nagsisimula pa lang ang laban natin. Sa bahay ni Mario. Gabing-gabi, hindi makatulog si Mario. Yumakap sa kanya si Lorna. Mahal, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Natatakot ako para sa'yo. Para sa atin. Hinaplos ni Mario ang mukha ng asawa. Hindi ako papayag na masaktan kayo. Lalaban tayo para sa lupa, para sa kinabukasan ng mga anak natin.
Kinabukasan, nagulat ang buong baryo. May nangyaring hindi inaasahan, ang mga palay sa ibang bukirin ay natuyot kahit pa umulan kagabi. Ang mga baka ng ilang magsasaka biglang namatay. Walang sugat pero parang sinipsip ang buhay. May 3 sa mga bata nagkasakit at hindi magising. Lumapit ang ilang kapitbahay kay Mario. Bakit nangyayari ito? Hindi ba't may mutya ka na? Bakit hindi mo kami protektahan? Ramdam ni Mario ang bigat ng mga tingin nila. Nag-aalangan siya. Alam niyang ito ang plano ni Don Gregorio, sirain ang tiwala ng mga tao sa kanya. Pumasok si Lunti kasama ang ilang duwendeng mandirigma. Mario, oras na para humingi tayo ng tulong sa mas mataas na nilalang. Hindi sapat ang mutya mo para labanan ng ganitong kadilim na mahika. Naglakbay si Mario kasama si Lunti at ang mga duwende papunta sa pinakatagong bahagi ng kagubatan, sa likod ng bundok na pinaniniwala ang tahanan ng Panginoon ng Ginto, isang makapangyarihang engkanto na may kapangyarihang makapagbigay ng proteksyon at swerte sa mga magsasakang tapat at may mabuting puso. Habang naglalakad, ramdam ni Mario ang bigat ng sitwasyon. Ang baryo nila'y nagkakagulo, nawawalan ng pag-asa ang mga tao at dumarami ang pinsalang dulot ng mga mambabarang ni Don Gregorio. Alam niyang kailangan niya ng mas matibay na kakampi. Pagdating nila sa kuweba, sa loob, kumikislap ang mga gintong alikabok sa hangin. Sa gitna ng kuweba, lumitaw ang isang matangkad at matikas na nilalang balat niya ay parang sinag ng araw at ang mata niya ay nagliliwanag ng dilaw na apoy. Siya ang Panginoon ng Ginto. Mario, sabi ng nilalang, malalim at parang umuukit sa kaluluwa. Alam ko kung bakit ka narito. Ang baryo mo'y nababalot ng kadiliman, hindi lamang ng mahika kundi ng kasakiman. Ang mutya ng dilaw na dahon ay bahagi lamang ng lakas mo, pero ang tunay mong sandata ay ang pananampalataya ng mga tao. Lumuhod si Mario. Panginoon, tulungan mo po kami. Ang baryo namin, ang pamilya ko, lahat kami pinahihirapan ng mayayamang sakim. Wala kaming laban kung wala kayong tulong. Isang pagsubok. Bago kita tulungan, Mario, sabi ng Panginoon ng Ginto, kailangan mong patunayan na handa kang isakripisyo ang lahat. Hindi sapat ang lakas ng isang tao kung wala siyang paninindigan. Biglang nagbago ang paligid. Nagulat si Mario, napunta siya sa isang ilusyon. Nasa gitna siya ng kanilang baryo, nakikita niya ang kanyang pamilya, ang mga kapitbahay, pero unti-unti silang naglalaho, parang usok na hinihipa ng hangin. Piliin mo, Mario, ang pamilya mo lang ang ililigtas o ang buong baryo. Nanlumo si Mario. Paano siya pipili? Mahal niya ang pamilya niya, pero alam niyang walang saysay ang kanilang kaligtasan kung ang buong baryo ay mapapahamak. Lumuhod siya, umiiyak. Panginoon, iligtas niyo po silang lahat. Hindi lang ang pamilya ko. Ang buong baryo. Lahat kami. Kahit ano pang mangyari sa akin, basta't sila'y ligtas. Nagbalik sa kuweba ang paligid. Ngumiti ang Panginoon ng Ginto. Ngayon, alam ko na karapat-dapat ka. Biglang lumitaw sa harapan ni Mario ang isang gintong kalasag at isang gintong araro, simbolo ng magsasaka. Sumapi sa katawan niya ang gintong liwanag at naramdaman niyang parang ang buong lupa, hangin at halaman ay sumasabay sa kanyang paghinga. Bumalik ka, Mario, sabi ng Panginoon. Ihanda mo ang baryo ninyo. Isang malaking labanan ang darating. Hindi lang ito laban ng mahika, ito'y laban ng puso at pagkakaisa. Samantala sa mansyon ni Don Gregorio, nagtipo ng buong puwersa ng kasamaan, mga mambabarang, mangkukulam at tagasunod ng itim na mahika. Nakangisi si Don Gregorio habang itinaas ang kanyang baston. Sa isang araw, luluhod ang buong baryo sa akin. Ihanda ninyo ang lahat. Wasakin ang ani nila.
paslangin ang mga alagang hayop, paslangin ang sinumang lalaban. Ngumisi si Mang Kuloy at Aling Berta. Hindi kami matatalo ng isang magsasakang may agimat lang. Sabay hagikhik. Bumalik si Mario sa baryo, dala ang bagong lakas mula sa Panginoon ng ginto. Ang katawan niya ay tila pinatibay ng gintong liwanag, ang balat niya ay kumikislap kapag tinatamaan ng araw, at ang kanyang araro ay nagliliwanag na parang apoy. Nagtipon ang mga tao sa liwasan, gulat at takot sa kanilang nakikita. "Mario, anong nangyari sa'yo?" tanong ng isang matandang magsasaka. "Handa na ba tayong lumaban?" sagot ni Mario, buong tapang. "Hindi na ako nag-iisa. Ang lakas natin ay magmumula sa pagkakaisa." Nagtipon ang baryo. Babae, lalaki, matanda at bata, lahat ay tumulong. Ang iba'y naghanda ng pagkain para sa mga mandirigma, ang iba'y naghabi ng mga sako para gawing depensa, at ang ilan na may naghukay ng bitag sa paligid ng palayan. Ang mga duwende sa pangunguna ni Lunti ay naglatag ng mahiwagang depensa sa hangganan ng baryo. Si Mario, may hawak na gintong araro, ay lumibot sa palayan. Sa bawat guhit ng araro sa lupa, tumutubo ang gintong palay na naglalabas ng mahiwagang liwanag, isang panangga laban sa masasamang espiritu. Ngunit dumating ang dilim. Kinagabihan, sumalakay ang puwersa ni Don Gregorio. Dumating sina Mang Kuloy, Aling Berta at Poldo, dala ang mga alupihan, ahas, gagamba at mga espiritong itim. Sa ere, naglalakbay ang mga multo at aswang na tinawag mula sa libingan. Tumayo si Don Gregorio sa burol, hawak ang baston niyang may ulo ng ahas. "Walang makakaligtas, luluhod kayo sa akin," sigaw niya. Ang labanan ay nag-umpisa. Sumugod ang mga alagad ni Don Gregorio, pero hinarang sila ng mga bitag at ng mahiwagang depensa ng duwende. Ang mga aswang ay nasusunog kapag nadidikit sa gintong palay, at ang mga alupihan ay nagkakahiwa-hiwalay kapag dumampi sa mga linya ng araro ni Mario. Si Mario mismo ang nanguna sa harap. Itinaas ang gintong araro at ginamit itong parang sipat. Sa bawat hampas, lumalabas ang sinag ng araw na pumupuksa sa mga nilalang ng dilim. Ngunit hindi madali, may mga kapitbahay siyang sugatan, may mga duwending bumagsak, at ilang palayan ang natupok ng itim na apoy. Ang pagtatagpo ng magkalaban. Nagharap si Mario at si Mang Kuloy. Ngumisi ang mambabarang. "Wala kang laban, magsasaka ka lang." Ngunit ngumiti si Mario. "Hindi lang ako magsasaka. Ako ang mukha ng lahat ng pinaghirapan ng mga taong minamaliit mo." Nagpalitan sila ng mahikaitim laban sa ginto, dilim laban sa liwanag. Sa isang iglap, hinampas ni Mario ang lupa gamit ang araro, at naglabas ito ng malalaking ugat ng puno na pumulupot kay Mang Kuloy. Humiyaw ang mambabarang, hindi makawala. Ngunit ang tunay na panganib ay si Don Gregorio. Sa dulo ng labanan, lumapit si Don Gregorio, mabagal pero puno ng kapangyarihan. "Huwag mong isipin na ako'y matatalo ng isang katulad mo." Ibinato niya ang baston sa lupa at lumabas ang itim na ulap na lumamon sa paligid. Nagpatayan ang apoy ng baryo. Tumigil ang hangin, maging ang gintong palay tila kumukupas. Ngumisi si Don Gregorio. "Ngayon, magtutuos tayo, Mario." Tumambad kay Mario ang buong anyo ni Don Gregorio. Ang katawan nito'y balot ng itim na usok, ang mga matay parang apoy ng impyerno, at ang baston nito'y nagmistulang ahas na buhay. Ramdam ni Mario ang lamig ng paligid, tila sinisipsip ng itim na mahika ang lahat ng buhay sa baryo. "Isa ka lang magsasaka, Mario," sigaw ni Don Gregorio habang pinapaikot ang baston. "Walang sino man ang makakapigil sa akin." Pero tumindig si Mario, hawak ang gintong araro.
Sa kanyang likuran, nakatayo ang kanyang pamilya, ang mga kapitbahay at ang mga duwende. Kahit sugatan at pagod, hindi sila umatras. Sa kanilang mga mata, si Mario ang pag-asa. Ang sagupaan. Sumugod si Don Gregorio kasabay ng pagsabog ng itim na enerhiya, ngunit hinarang ito ng gintong kalasag ni Mario, pinatibay ng dasal ng buong baryo. Sa bawat hampas ni Don Gregorio, sumasagot si Mario ng hampas ng araro, at sa bawat hampas ni Mario, umaalab ang lupa sa gintong liwanag. Sa di kalayuan, si Mangkuloy at Aling Berta ay wala nang magawa na talo na sila ng mga duwende at ng mga magsasaka. Ang baryo, bagaman sugatan, ay nagtutulungan para harapin ang huling laban. Ang lihim na lakas. Nagulat si Mario nang biglang lumitaw ang Panginoon ng Ginto, nakatayo sa ibabaw ng malaking puno. "Mario!" sigaw nito. "Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi sa sandata, kundi sa puso." Biglang nagliyab ang gintong araro ni Mario. Kumalat ang liwanag sa buong baryo at ang lahat ng magsasaka ay nabalutan ng gintong proteksyon. Ang lupa, palay at hangin ay nagmistulang kakampi nila. Ang bawat bitag ay nabuhay muli. Ang bawat pananim ay naging pananggalang. Ang pagbagsak ni Don Gregorio. Sa huling sagupaan, sumigaw si Mario at bumaon ang gintong araro sa lupa. Nagpadala ng dambuhalang alon ng gintong enerhiya na sumagasa kay Don Gregorio. Humiyaw ang matanda, pilit pinipigilan ang pagbagsak, ngunit nagdilim ang kanyang katawan at tuluyang nawasak sa liwanag. Nang mawala ang itim na usok, tumigil ang hangin. Ang baryo'y unti-unting nabalutan ng liwanag. Ang mga magsasakay nagyakapan, umiiyak sa galak. Ang mga duwende'y nagdiwang, nagtatalon sa paligid. Si Mario, bagaman pagod, ay ngumiti habang yakap ng kanyang asawa at anak. Pagkatapos ng laban, sa sumunod na araw, bumalik ang sigla ng baryo. Ang palayan ay lalo pang lumago, nagbigay ng saganang ani, at ang gintong palay ng duwende ay nagpatuloy sa pagprotekta sa lupa. Si Mario ay kinilala bilang bayani ng baryo, hindi lamang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Bumalik si Lunti at ang mga duwende sa kanilang kaharian, ngunit nangakong babalik kapag sila'y kailangan. Ang Panginoon ng Ginto, bago tuluyang maglaho, ay nagbigay ng huling habilin kay Mario. "Ang lupa ay buhay, Mario. Alagaan mo ito at aalagaan ka rin nito." Wakas.